Rene ko, dapat bago ka tumingin sa kung saan-saan, ay tingnan mo muna ang iyong paligid, ha? Tumingin ka muna sa iyong mukha. Oo, baka feeling mo lang maganda ka, pero hindi. Ha? Nananaginip ka lang. Ha? Nananaginip ka. Ano muna nangyari na doon sa miyembro ninyo na ginahasa na isa sa mga opisyal ng inyong organisasyon? Nabigyan na ba ng katarungan yung taong biktima? Hindi. Samantala, ano pa? Okay na ba? Wala na, no? Yan ho yung ating mga front page headlines sa Abante Tonight. Kaya kung kayo ho'y bitin sa mga istorya, meron pa. Wala na. So kung kayo ho'y bitin sa mga istorya, ay bili na ho ng Abante at saka Abante Tonight sa inyong ang tawag dito sa inyong mga paboritong newsstands. Ayan. Dahil, ano tawag dito? Dahil doon mababasa ninyo ng buo ang mga istorya, ano ha? Hindi kagaya nun, puro banner story, mga headline lang ating nabasa. At saka a simple not draft ng istorya. Alright. Bueno, samantala, kung wala naman kayong, kung hindi nyo na matagpuan at medyo hindi na uso ang mga newsstand, pero doon sa mga convenience store meron pwede naman kayo mag-subscribe sa Abante or Abante Tonight News Online para lagi kayong updated ng mga totoo at umaabanteng balita. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 5:17 ang oras natin sa buong kapuluan. Diretso tayo sa ating mga umabanteng balita. May report pa ba? Wala na? Kung meron pa, unahin na natin yung mga report na yan. 5:17. Abante Pilipinas. Kung wala na, tiniyak ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang magiging issue ng ghost at substandard project sa pagtutulungan ng Department of Education at mga local government units para sa konstruksyon ng classrooms. Ayon sa Pangulo, mismong taong bayan na magbabantay sa mga proyekto at hindi ubra ang anumang anomalya. Binalaan din niya ang mga opisyal na agad silang papanagutin kapag pumalpak ang kanilang trabaho. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pahayag ng Pangulo ay babala sa mga lokal na opisyal. Kasabay ng pagtitiyak na bibilisan ng administrasyon ng mga proyekto upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Abante Pilipinas. Ano sabi ng mga lokal na opisyal? Kami, tinatakot-takot nyo. Asan yung mga congressman at mga magnanakaw na kasama ninyo dyan sa Malacanang? Di ba? Tapos ngayon yung mga local government units, alam naman nilang kanilang ginagawa ro. Yun lang, talagang ganyan. Samantala, humiling ng investigasyon sa Kamara ang 3 mambabatas ng Makabayan Block kaugnay ng umano'y operasyon at koneksyon sa Pilipinas ng nahatulang sex offender na si Jeffrey Epstein. Inihain ni na Representative Sara Ilago, Antonio Tino at Rene Co ang House Resolution number 762 na nananawagan sa House Committees on Public Information and Women and Gender Equality na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Ayon sa mga ulat mula sa Epstein Files, umano'y kumuha si Epstein ng Philippine-based team upang linisin ang kanyang online image matapos ang kanyang conviction. Layunin ng investigasyon at tukuyin ang lawak ng kanyang mga aktibidad sa bansa at magrekomenda ng mga hakbang laban sa posibleng paggamit ng Pilipinas sa international na krimen tulad ng sexual exploitation at human trafficking. Pero bago yan, Rene ko, ano muna nangyari na doon sa miyembro ninyo na ginahasa na isa sa mga opisyal ng inyong organisasyon? Bakit yun na hindi lumalabas? Bakit kung sino-sinong tinuturo ninyo ay yung rape cases dyan sa grupo ninyo, hindi nyo mailabas-labas? Nabigyan na ba ng katarungan yung taong biktima? Kaya nagtatanong lang naman. Tinatanong lang. Kaya dapat, bago ka tumingin sa kung saan-saan, ay tingnan mo muna ang iyong paligid. Ha? Tumingin ka muna sa iyong mukha. Baka feeling mo lang maganda ka, pero hindi. Nananaginip ka lang.
Nananaginip ka lang. Hindi. Nananaginip ka lang. Akala mo lang yun ay maganda ka, pero hindi. Abante Pilipinas. Alas 5:20. Plano hong magbawas ng 10,000 person deprived of liberty o PDL ang Bureau of Corrections sa mga nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., nasa 22,000 na ang laman ng kulungan at punuan na ito. Plano nilang gawin ang paglilipat sa mga bilanggo ngayong taon. Ang kay Katapang, target nilang mailipat ang mga bilanggo sa Palawan at Mindoro para sa mga taga-Luzon na PDL. Habang sa Davao o Zamboanga naman sa mga taga-Mindanao at sa Leyte naman para sa mga taga-Visayas. Abante Pilipinas. Maraming magkakagusto kung doon mo sila dadalhin sa Palawan. Doon sa kulungang walang rehas. Yan. Lalo na kung sila yung mga yung mga patapos na ang kaso. Di ba? Yung tinatawag na nasa minimum security na. Doon, ang minimum security doon, ang mga preso ho ay nakalalaya as in. Pwede silang magtinda ng kanilang mga huli o ng kanilang produkto sa tabing daan. Pero siyempre, sa umaga may count na, may head count at saka sa gabi, meron ding countdown or may head count. Pag wala, pag kulang, siguradong may prison break. Pero malabo kayo makatakas doon sa Palawan kasi yung mismong barangay, yung barangay Iwahig mismo, sila mismo ang unang-unang hahanap sa inyo at mga taga-barangay Iwahig mismo. Iwahig, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Iwahig, mga kaibigan, dalawa ho yung ating diyan, yung ating kulungan diyan. Yung penal colony, dalawa yan. Yung isa ay sub-penal colony. Doon sa may Inagawan. Dalawa yan. Tatlo pala yung tatlo. Dalawang sub-penal. Inagawan at saka dyan sa may Santa Lucia. Yan. May mga sub-penal colony. Pero yan po yung mga minimum security na kaya ang mga preso dyan ay nakakagala. Nautusan bumili sa tindahan. Di ba? At bumabalik. Pag hindi siya bumalik, yari siya. Ganon. At ang Iwahig, yan po ay isang barangay. Yung Santa Lucia at saka yung Inagawan at Iwahig, puro barangay ho yan sa Puerto Princesa City. Ang unang impression ko dyan, Iwahig Penal Colony is an island. Hindi pala. Yan pala ay isang barangay sa Puerto Princesa City. Abante Pilipinas. Pero sana yung mga